Nasa 1,000 bahay ang nasunog sa Barangay Lamyon sa Bonggao, Tawi-Tawi. Natupok ang mahigit 4 na ektaryang residential area malapit sa tabing dagat. At kabilang sa mga nasunog ay ang mga stilt house na nakatayo po sa dagat. May ilang residente na bahagyang nasugatan. Problema sa linya ng kuryente ang hinalang sanhi ng sunog. At sa tala ng DFP, mahigit 17 milyong piso ang halaga ng pinsala sa ari-ari. Kinumpirma ngayong gabi ni Senate President Tito Soto ang planong paupuin bilang Senate President si Senadora Loren Legarda bago matapos ang 20th Congress. Sa gitna po yan ng mga alingas-ngas ng umano'y kudeta sa Senado at social media post ng isang senador tungkol sa power sharing. Saksi si Ian Cruz. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Hindi si Senate President Tito Soto kundi si Senadora Loren Legarda ang nakaupo sa upuan ng Senate President nang mag-resume ang sesyon matapos ang mahabang suspension kanina. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority. They know that yes. we're going to adjourn. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Nangyari yan habang umuugong ang umano'y panibagong kudeta sa Senado kung saan si Legarda umano ang papalit kay Soto bilang unang babaeng Senate President sa kasaysayan. Sa larawang ipinost ni Senador Kiko Pangilinan, kitang nakangiti siya kasama sina Soto at Legarda at mga kapwa taga-majority na sina Senador Ping Lacson, Zubiri, JV Ejercito, Win Gatchalian, Risa Ontiveros at Bam Aquino habang nasa Senate Lounge. #Power Sharing ang inilagay na caption sa larawan. Pagkatapos ng sesyon, tinanong ng media sina Legarda, Zubiri at Soto. Ma'am, Senate President na. Presiding officer. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko #Power Sharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Ma'am, pero would you confirm, ma'am, kayo daw ang tinutulak na Senate President? Thank you. Bakit, Madam President? Was there an attempt po? Maybe the future president of the Senate. We'll see. Future. We discussed and all's well that ends well. Our group is more solid than ever now. Wala, nakakatuan lang namin. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Meron bang sinasabing power sharing dun sa sa post ni Sen Kiko? Bibiro lang yun. Nang tanungin tungkol sa umano'y kudeta, sabi ni Soto, Sir, can you say na you thwarted the attempt? Not me, it's the majority. The majority They thwarted. always decide, The majority thwarted an attempt on your leadership, sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. May usapan ng income sharing. Between who? Si Loren, pala sa akin. Force in the attorney. Ano lang, lounge talk. Para daw all's well that ends well. Ganda, walang away, term sharing. Kung sakali. Will there be term sharing? Power sharing daw pa kayo sa In the near future. Nagkaroon ng attempt. Kayo naman. Kasi namin. We're all one big happy family. ngayong gabi, kinumpirma ni Soto na ang plano ay paupuin si Senadora Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. How are you feeling? Same. Really? Same. No worries? No. Ako ba, Senator, I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate President, or even a regular senator. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Idineklara ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May tuturing na nga bang patay ang 2 reklamo? Saksi si Tina Panganiban Perez.
Mahaba ang naging talakayan tungkol sa mga inilatag na grounds for impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa reklamong inihain ng grupo ni dating Party List Representative Liza Masa, 3 alegasyon ang nakaangkla sa betrayal of public trust. Itinatag, pinahintulutan at pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang opisyal na patakaran ng allocables at non-allocables sa pagbubuo ng DPWH budget. At ito ang naging batayan at bahagi ng isang buong sistema ng sentralisadong korupsyon na nagresulta sa tinatawag natin ngayong flood control corruption scandal. Ang Pangulo at tanging ang Pangulo lamang mismo ang may kapangyarihan na tuluyang mag-authorize ng release ng 213 billion pesos na unprogrammed appropriations na naging balon ng malawakang korupsyon. Kaya ito ay malinaw na pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Sabi ng ilang miyembro ng komite, walang naipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo kaugnay sa mga bintang. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these 3 schemes. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. Accusations are not factual allegations. Presidential approval of the release of these funds does not equate to discretionary indulgence. It is actually a requirement of law. Pero ang ibang mambabatas, naniniwalang sapat ang mga nilalaman ng reklamo para umusad ito. Pag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. To support this charge, the complaint alleges that the quote-unquote Saldico confession confirmed the President's personal and direct involvement. And I respectfully submit that given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. At ng pagbotohan ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ito, with vote in favor of the motion 7 and those against the motion 39 with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. That concludes the voting. Idineklara ring insufficient in substance ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Base sa rules ng Kamara, kung insufficient in substance ang impeachment complaint, i-dismiss ito at isusumite ng komite ang report nito sa plenaryo. Patay na nga ba ang dalawang reklamo? As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Ang desisyon ng komite, ikinadismaya ni dating Congresswoman Maza. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Nakakalungkot
na kung dito sa proseso na ito ng impeachment, hindi natin makukuha ang katarungan, talagang mapupersa ang mamamayan na lumabas sa prosesong ito para makuha ang katarungan na atin pong inaasam. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na nag-endorso sa reklamo, tila ipinagtanggol ng mga kongresista ang Pangulo. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Sabi naman ng Malacanang, hinayaan lang ng Pangulo na gumulong ang proseso. Kumpiyansa raw ang Pangulo noon pa man na wala siyang ginawang impeachable offense. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan. At doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga na wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Hindi na raw tinutukan ng Pangulo ang naging talakayan sa House Justice Committee dahil may dalawang engagement siya sa loob ng palasyo. Nakatutok daw ang Pangulo ngayon sa pag-angat ng bumagal na ekonomiya ng bansa. Ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Insufficient in substance. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Lumakas pa po bilang tropical storm ang bagyong Basa. Huling namataan ng sentro ng bagyo, 590 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Signal number 1 sa timog na bahagi ng Eastern Samar, timog na bahagi ng Samar, Southern Leyte, gayon din sa gitna at timog na bahagi ng Leyte. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, silangang bahagi ng Misamis Oriental at sa hilagang bahagi ng Davao Oriental. Ay po sa Pag-asa, posible maglandfall ang bagyo sa silangang bahagi ng Mindanao bukas ng gabi o sa Biyernes ng madaling araw. At sunod itong tatawid sa northeastern Mindanao, central at western Visayas hanggang sa Sulu Sea sa Sabado ng umaga. At Sabado ng hapon o gabi naman, posibleng dumaan ang bagyong Basang sa hilagang bahagi ng Palawan. Posible pa rin magbago ang galaw ng bagyo kaya antabayanan ang iba pang mga update. At bukod po sa bagyo, umiral din ang hanging amihan at localized thunderstorms. Tanggal na po sa pwesto ang pulis na nagpaputok ng baril sa gitna ng pagkikipaghabulan sa mga demotorsiklong suspect sa Quirino Highway. Patay sa insidente ang estudyanteng napadaan lang noong mga oras na yon. Saksi si Von Aquino. Pangarap ko yung anak ko eh. Pangarap po niya maging pulis. Hustisya ang hinihingi ng pamilya Genovatin sa pagkamatay ng 24 na taong gulang at second-year criminology student na si Iris John linggo ng gabi February 1. Ayon sa pamilya noong gabing yun, nagbibisikleta raw si Iris nang madamay sa shootout at habulan ng mga pulis at riding in tandem sa kahabaan ng Quirino Highway. Yung time po na yun, yung binabaybay niya po yung Quirino Highway, may nangyaring insidente po na barilan ng riding in tandem po. Yung time po na yun, nung hinahabol ng mga pulis yung gunman, kasalukuyan po nadaanan po nilang nagbabike yung anak ko. Nung nagkaroon ng, yung time po na nahabol nila yung gunman ng mga pulis. Ang isang saksing itatago namin sa pangalang Arnold, kasama rin daw sa mga naabutan ng parehong shootout. Yung mga suspect ko, na nakamotor, yung hinahabol ko eh. Ang mahabol po, police po yung mahabol. Sobrang tunin po, siguro mga 100 plus takbo. Mga ganun na, ang bilis nila. Yung pagdaan po ng yung mga police yung hinahabol na motor, pinutukan nila yung nakamotor, sumablay po. Bali, ang akala namin, yung matatamaan yung motor. Kaso, natagisan yung si siklista. Inamaan ka pa, inabutan ko namin, humingi po siya ng tulong.
Kaya nag-offer na po akin tulong. Ang Quezon City Police District bumuo na ng Special Investigation Team para imbestigahan ang insidente. Ayon sa Station Commander ng Novaliches Police, kinuhanan na ng statement ang 5 pulis na sangkot sa insidente at ang isa sa kanila na nagpaputok ng baril, nirelieve na. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang pulis na nagpaputok ng baril nang habulin nila ang mga suspect. Pero ayon sa Station Commander ng Novaliches Police, inaalam pa sa investigasyon kung ang pulis nga ang nakabaril sa estudyante o ang mga suspect na kanilang hinahabol. Nung hinahabol daw po nila to, nagpaputok raw po itong mga suspect, kaya daw po gumanti lang daw po sila ng putok. And that's the time na nabaril po yung estudyante. Hindi ko pa po masabi po, pero under investigation na po yan, yung ano natin. Pero most probably, doon sa pangyayari, nandun po yung estudyante. Bukod dito, inaalam din daw kung may nilabag na police operational procedure ang mga rumesponding police. Kasi sa pagkakaalam ko, pagka nasa moving vehicle ka, hindi ka pwedeng magpaputok ng baril. Pero kung halimbawa, sabi nga po, nagpaputok din ng mga suspect, is it okay din na magpaputok in retaliation? Depende na rin po kung paano po nila ipapaliwanag po yan sa investigation. Pero anyway, for now, yun po ang nakikita namin violation for administrative violation. Patuloy pa nila ang manhunt laban sa magkaangkas na suspect. Desidido namang magsampa ng kaso ang pamilya ni Iris na nagtungo sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit kanina. Ang gusto ko po talagang mangyari, magkaroon ng hustisya yung anak ko. Kasi ayon doon, kasi ang una kong hiningi kay sir kahapon is yung linaw ng CCTV footage na kung sino, paano, kanino galing yung bala. Yun lang naman yung gusto ko. Then kung sino dapat managot. Pinangako po ng QCPD na bibigyan po namin sila ng patas na investigasyon. Opo. Ngayon po, kung nagkasala po talaga ang mga kapulisan natin, paparusahan po natin yan. Hindi po natin tinotolerate ang pagkakamali dito po. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.